Ang mensahe ko ngayong umaga will be short, some development, and yung status. Alam ko inaabangan ninyo ito lahat. Yung Ukraine and Russia. Sa local muna tayo. So kung hindi nyo pa napapansin, and I hope si Priest Sena na lang mag-present, very visible na ang development ng construction ng ating temple, and the construction timeline natin dyan is 3 years. Yung last 1 year niyan is hopefully para sa finishing touches, mga furnitures. As what I have said, we will do our best to give King Yahawashi the best kung ano ang kaya natin. Kasi kung natatandaan natin, ang temple na yan is laid with gold. So, expect therefore na this might be one of the most expensive undertaking. Pero huwag kayong mag-worry, as I am not worried. Hindi ako nag-aalala kung saan natin kukunin yung budget para dyan. Basta sige lang tayo kung ano ang makakaya natin gawin, gawin natin. And Jehovah will do the rest. Yan lang ang natin, ang kapitan natin. Gawin natin kung ano ang makakaya natin gawin, isagad natin, at ang hindi natin kakayanin, ipaabaya natin kay Abay Hawa. He will do the rest. Yan po sana ang philosophy ng lahat. Ngayon, concerning the revision, last night, natapos namin for the second reading, ang 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. At yung inaakala namin noon na minor touches na lang ito, mga punctuation marks, capitalization, and so on, indentation, yan ang akala namin noon na mangyayari for the second reading. Pero nagulat kami dahil a revelation has been given to the revisionist. May ipinapansin sa amin ang isang napakalaking bagay, napakalaking kasinungalingan na doktrina na lumason sa buong mundo. And this is the only version of the Bible that will reverse kung ano ang lason na yon. So what we are doing now is an antidote. And may isa tayong bibigyan ng hustisya because for 2,000 years, yes, it's 2,000 years. Sa loob ng 2,000 years or higit pa, ang isang Bible character na ito ay talagang nilait, tinuligsa ng buong mundo. Ngunit lumalabas doon sa ipinakita sa amin sa revision na siya ay biktima lamang. Biktima. Ang akin is hindi namin alam kung paano ito i-reveal sa inyo because this will turn the table upside down. Babaliktad talaga, hahalo ang balat sa tinalupan. And even the Pope himself will really be infuriated. Talagang magwawala sila ng todo-todo. I tell you that. Magwawala talaga sila dito sa revelation na ito na inilabas namin. And this person ay binigyan ni King Yahawashi ng napakaraming sekreto. The secrets of the kingdom
was first given to him. Sa kanya unang ipinaunawa. Sa kanya unang lihim na sinabi ni King Yahawashi. Even the secrets of the cosmos, even the secrets of the universe, sa kanya ibinigay. Napakalalim po ng alam ng taong ito. But he turned out to be a villain for 2,000 years. At pinakita sa amin kung saan yan matatagpuan sa kasulatan. Sa mga hindi binigyan ng pagkaunawa, dinaan-daanan nila itong mga verses na ito, pero hindi talaga nila naunawaan itong sinasabi ko tungkol sa taong ito. So, pinag-initan talaga ito. And he was killed. Pinatayan. Because he knows the secret of the heavenly kingdom. Hindi ba't ayaw ipalam ni Messiah Yahawashi na nanatiling lihim kahit ang ating Messiah ay nagpipreach noon? Laging parable lang ang kanyang sinasabi. Laging parable lang ang kanyang ibinibigay sa mga tao para marinig man ng mga Pariseo, marinig man ng mga Romano na sumakop sa kanila, hindi pa rin nila mauunawaan, hindi nila makukuha ang sekreto ng kingdom. At dito sa taong ito, ibinigay, kaya siya ay pinatay. He was killed. And his name was destroyed across the 2,000 years. And we are set to give him justice. Ang taong ito will be fully vindicated. Hintay-hintayin nyo lang, mga kapatid. Dahil dahan-dahan naming ipapaunawa sa inyo, dahil ayaw naming may malalaglag na sino man sa kawan kapag ito na ang inilabas ko. Kung nung inilabas ko ang sekreto tungkol sa sinasabi nilang Holy Spirit, ang daming nalaglag. How much more pag ito na ang inilabas ko? Baka 1/3 lang ang matira sa kawan. Kasi kayo ay napaniwala na ang taong ito ay ganito at ganon at ganere at ganon. Pero hindi po. All of those are frame-up stories. Siya ang unang biktima. Just like John the Baptist, mas masahol pa ang inabot ng taong ito kay John the Baptist. Kasi si John the Baptist pinatay, hindi sinira ang kanyang pangalan. Pero itong isang ito, pinatay na, sinira pa ang pangalan. You will know that very soon. At nakita namin lahat ang palatandaan sa 4 Gospels hanggang sa Acts. No wonder. Itong Pope na ito ay nag-initiate ng project na i-revise ang Bible. 'Di ba sinabi ko na yan sinabi ko na yan sa isang video ko that the Pope is going to revise the Bible. Hindi yata nila maayos-ayos at napakalaking kahihiyan.
If they retract it, so therefore, i-junk nila ang Bible, the entire Bible. Dahil ang sabi nila, obsolete na daw. Well, tama. From the very beginning, ginawa nila itong obsolete. Para ang kaalaman natin ay obsolete. But no, the truth will always prevail. And it is prevailing now. This is the conquest. Ito yung laban na ginagawa ko ngayon. That's why, pasensya na muna kayo. If I could not personally attend sa mga meetings, hindi man ako makabisita dyan, as I used to do dyan sa Kasile, owing for security reasons na din. Hindi man ako makapagbigay ng sapat na panahon para sa inyong lahat. Ngunit sana maunawaan ninyo na ako'y may isang napakahalagang bagay na tinatapos. So we are now in the book of Acts, the Acts of the Apostles, na dominated ng istorya tungkol kay Paul. Sabi ko, Acts of Paul na ito eh. Hindi na ito Acts of the Apostles. And I am looking forward na in 2 months' time, ano ngayon? July. Sana itong July na to matapos namin ang buong New Testament. So we can go back doon sa Old Testament. And this, the truth, will set us all free. Mayayanig talaga. Hindi lang ang mga local na relihiyon, hindi na itong relihiyon dito. But the Vatican itself, mayayanig sila sa ilalabas natin. Surely. Dahil magkiklaim-claim na naman nito, sasabihin kami ang nag-release niyan. But no. Dahil hindi nila nakita ang totoong identity ng taong ito sa so-called Bible na ginagamit nila. Hindi nila nakita ang totoong identity ng taong ito. Pero siya ang pinagsabihan, kumbaga siya ang pinagkatiwalaan ni King Yahweh ng higit na napakalalalim na kaalaman, including the universe, the cosmos. Andun sa kanya. Nakakalungkot lang na ang kanyang mga sinulat ay hindi naisama nung nag-canonize ang Vatican nitong Bible na hawak natin ngayon. Hindi napasama. But we will review that and maybe we can publish that separately. And in the second edition ng ating Bible, doon namin siya ipapasok after the book of Acts. Or maybe before. So that would be Matthew, Mark, Luke, John, at ang book nitong isang ano na to. I don't know if how I would call him, a prophet, maybe. As of this time, let us regard it that way. Pero hindi siya prophet kasi personal na sinabi sa kanya, binigay sa kanya ng Messiah Hawashai, ang mga lihim na kaalaman tungkol sa heavenly kingdom. At yun ang isa sa nakikita naming dahilan kung bakit siya pinatay. Dahil hindi niya i-release ang kaalaman na yun. Ipinalihim sa kanya yon ni King Yahweh. Bakit? Kasi hindi pa napapanahon eh.
Ang category ng alam ng taong ito is almost, hindi naman papantay kay John Revelator, pero almost close to that. So di ba, ayaw ipaalam ng Messiah Hawashai yung secret of the kingdom, hindi niya pinapaalam. Kaya nga nung siya ay sinabihan ni Pilato na, so you are a king. Ang sagot niya, ikaw ang may sabi niyan. Kasi tinanong ni Pilato, where is your kingdom? Ang sagot ni Messiah Hawashai, yung sinasabi niya na my kingdom is not of this world. Ang actual na sinabi niya is, my kingdom is in a distant place and time. Ang kahiraan ko ay nasa malayong lugar at malayong panahon. Tingnan niyo ang hiwaga ng salitang yan. My kingdom is in a distant place and time. Place and time na napakalayo. So that is quite, sabihin natin, sa mga nag-aaral dyan ng kung anong-ano, that yun yung tinatawag nilang mystical. Mahiwaga, misteryoso, malalim. From a distant place and time. So yun ang alam ng taong ito. At nung ayaw niya i-divulge, siya ay pinatay. And you will all know that. Ilalabas ko yan sa inyo sa tamang panahon. Hindi pa ngayon. That's why I instructed lahat ng mga priest to keep their mouth shut. Dahil delikado tayo dyan. So, it's just like parang isang bomba yan na pasasabugin mo. So, pasasabugin mo din lang naman, pasabugin mo na ng pinakamalakas na todo-todo. Hindi yung parang try-try lang. So, kung may mga nakarinig na sa inyo, please, be quiet muna. Be quiet. So, yan po ang ating, para sa ating version of the Bible. So let's talk about this Russia and Ukraine. Maraming propaganda ang lumalabas. Maraming propaganda ang lumalabas na kesyo natalo na daw ang Russia. Isinuko na daw ang Snake Island. Okay, fine. Dahil nag-retreat na ang mga Russians doon, umalis na sa Snake Island. Pero kung matalino sila, sana naisip nila bakit? Bakit pinaalis ni Putin? At bakit no, habang umaalis itong mga troops ng mga Russians doon, bakit tsaka naman naglungsad ang Russia ng pinakabago nilang submarine na fully powered with nuclear heads? Nag-iisip ba kung anong tumatakbo sa isip ni Putin? And this is a chilling warning because ang target ni Putin is UK and US ang kanyang uunahin. Hindi po yung mga galamay lang, hindi yung mga tentacles ang titirahin niya, kundi yung mismong ulo.
So if you have time, kayong mga nandyan sa mga lugar na yan, if you have time to make a vacation, bakasyon kaya muna kayo dito. After all, kung hindi matuloy, hindi mas maganda, bumalik na lang kayo. Eh kung matuloy, what will happen to you? Kasi may nasusulat dyan na ang two witnesses ay tatalunin. Matatalo. They will kill the two witnesses. At nasa proseso ngayon na kinikill nila ang two witnesses. Pinapatay nila ngayon. Militarily, economically, sanctions, pinapatay nila, inuna nila ang Russia. And who's next? China. So that is the strategy of Satan. Diba? Nasa Book of Revelation yan. Pero anong nasusulat? Babangon, mapatay man nila yan, babangon ang two witnesses and even stronger than before. Mas matatakot sila ngayon. Mas grabe ang gagawin yan. At sinimulan na nilang atakihin din mismo, although fire daw, pero this is a sabotage actually ang nakikita ko dito. It's a sabotage. Nasunog. Una is isang military headquarters ng Russia nasunog. Okay, fine. Hindi umimik si Putin. And the other day, ang nasunog is garment factory. Ano, it's a factory. Hindi ko alam kung garment talaga yon. Hindi ko natin ang detalye. And again, Putin did not say a thing. Hindi siya nagsalita. Hindi siya mimik. Okay lang. Sige, sumunto ka. Pero habang hindi sumasagot, hindi umiimik si Putin sa mga ganyan, mas nakakatakot yun eh. Simpleng analysis. Ang aso na kahol ng kahol, rarely kumagat yan. Ang mas madalas, biglang kumakagat ay yung aso na hindi kumakahol. And that is the personality of Putin. Hindi siya kahol ng kahol. Samantalang ang EU, kaliwat kanan, kahol ng kahol, para silang mga aso ang iingay. But Putin is silent. India is silent. China is silent. Pero their actions are very loud. Time will come na matutupad yung sinabi ko sa inyo noon na magkakaisa ang Shemite territory. At nagulat ako, hindi lang pala Shemite ang sasama eh. Yung dating inaapi-api ng West, Argentina, Cuba, is now applying for membership sa BRICS. So anong susunod dyan? The neighboring countries, yung mga kapitbahay niya. And that will include Venezuela. Mind you, ang oil reserve ng Venezuela ay napakalaki, halos pantayan niya ang Middle East. O ngayon, yung Egypt yata, kumakatok na rin sa BRICS. Thank you sa information. Sunod-sunod na yan. So Ham is cooperating with Shem. O anong susunod na mangyayari?
Panoorin nyo na lang yung two witnesses. Di ba sa two witnesses, I presented already sa inyo 2 years ago. Nababagsak ang harlot woman. Ang pinakasentro. No merchants will deal with her. So what is happening? Sinubukang ligawan ni Biden ang African Union. So humigit, alam ko, more than 50 yan, 54 yata. Kahiyaan na lang siguro, hinarap siya ng 4. The rest, inisnab siya. No, it's not Biden, it's Zelensky. Inisnab siya. And Biden is now being snubbed also ng Middle East. Eh syempre, in the diplomatic world, hindi naman yan hayag-hayagan talaga. Medyo diplomatic nga. Nakangiti pa rin sila kahit nag-iisnaban. That is how they do it. So, tingnan nyo ang picture na ito. What is happening? Anong nangyayari? Hindi ko na iisa-isahin. Balikan nyo na lang ang mga video ko dahil sinabi ko na ang mangyayari 2 years ago. Wala pang kaabog-abog na magkakaroon ng trouble about this Ukraine. Wala pa. Pero itong mga lugar na flashpoint na tinatawag is exactly yung boundary between Japheth and Shem. Kaya nga, nandyan yung Asap Sea. Tingnan niyo ang world territory. That is the Miyat Sea. Oh. Na-mention nila ngayon ang Don River. Mention ko yan noon. Na-mention nila ngayon yung Volga. Na-mention ko rin yan noon. Na-mention ngayon ang Ural Mountain. Rafa Mountain. Ang tunay na pangalan niya. Lahat. Sinabi ko na ahead of time. So, anong laban lang ang hindi kayang gawin? Anong laban lang ang hindi kayang gawin nitong Russia and China? Anong laban? It is on the biblical truth, which is ibinigay sa atin. So, kung meron silang nuclear bomb doon, we have this bomb direkta mula sa Torah and Covenant. Happy Sabbath sa inyo. Shalom, mga kapatid. Be strong. Yan lang po. Okay, from FB Live. Sa chat box yata. Okay. Happy Sabbath po sa lahat. May tanong po ako about the Revelation, chapter 7, verse 2. Then I saw another angel coming out from the east, having the seal of the living Alahayam. He called out in a loud voice to the 4 angels who had been given power. Okay, ano po ang tanong po ninyo? Ang tanong ko po ay yung 4 angels na binanggit na binigyan ng authority to harm the land and the sea. Ay isa na doon ang isa ba doon ang the 2 witnesses? Ayan daw ang question niya. Okay. Iba pa po yun. Iba. Kasi dyan sa atin, pag ang Book of Revelation is sobrang encrypted, layer by layer siya. But in my current understanding, hindi kasali doon ang 2 witnesses. Meron talagang powerful person na may kapasidad para masira ang mga yan. So, ang ginagawa natin, ito ang aanuhin ko sa inyo. Kaklaruhin sa inyo. Pag sinabi sa Book of Revelation
yung angel na magtatatak ay pinigilan yung 4 na angel, wag niyo munang sisirain. So kung ang imagination ninyo ay nag-uusap-usap ang mga to at magkakakilala, hindi po. Sa human flesh natin, hindi yan magkakakilala. Pero pag nagpakawala ng mensahe, ang isa ay napipick up ng isa. How is that so? Yan ang sinasabi na spiritual realm. Kahit hindi mag-usap ang mga yan, kinukonsig pa lang sa isip ng isa, nararamdaman at napipick up ng isa in one way or another. Pwedeng panaginip, pwedeng sinasabi na hunches, pwedeng sinasabing kutob. Yung ganon, doon sila nagkakaintindihan sa dimension na yun. Kaya makikita mo, synchronized ang mga galaw. So look at this. I first lay down the world boundary, world territories. Diba? Yan ang una. And what happened? Plinansya ng isa. Ayan pala ang boundary. Hindi i-clearing natin. So that is what is now happening. It started in the Ural Mountain, pababa, papunta sa Meatsi, Don River, Volga River, Meatsi, Caspian Sea, then down, papunta dito sa Black Sea. Paano na ng world territory? Yan po, sundan nyo lang ang boundary niyan. Makikita mo ang mga flashpoints ng digmaan. Because, i-clear po yan. So, sa akin is, nagkataon lang ba? I don't know. Basta ako'y sumigaw lang. And there it is. Nagmanifest in the physical reality. How it happened? It operates on the spiritual dimension yan. Pero kung iisipin nyo, tinawagan ko yung taong yan, hindi po. That's why magkakaroon niya ng moment of truth later on. Kaya tinawag na revelation. Kasi magkakaalaman na. Lahat ngayon, kami ay nakamaskara. Sila nakamaskara. So you don't know who is who in the spiritual realm. Pero nagkakaintindihan yan. At magkakabulagaan yan sa dulo. Ay, ikaw pala ang may gawa ng ganito. Ay, ikaw pala si ganun. Ikaw pala si ganun. And when will that happen? Pagkaba ni King Yahweh siya ang magre-reveal niyan. Oh, congratulations. Job well done. Ikaw, nagawa mo ito. Ito, nagawa mo. Remember the parable of the servants. Magkakaroon niya ng reckoning. So, yan lang po, mga kapatid, ang maisasagot ko. So, right now, these revelations are warnings to prepare us. At least hanggang dyan sa level na yan, alam ninyo, okay na yan. But the deepest secrets, actually, hindi na kailangan kung tutusin. Bakit? Kasi sa panahon ng 12 apostles, ang alam ni Pedro, hindi alam ng iba. Ang alam ng iba, inilingid kay Pedro. No one among the apostles knows everything. Wala. Bawat isa ay may natatanging kaalaman na ibinigay sa kanya. Pagharap ng Messiah dito sa isa, kakausapin, iba naman ang i-reveal sa kanya. Pagdating dito sa isa, iba ang i-reveal. And they will work as one. Ganun po yun. Kasi kung ibabagsak ni Messiah Hawasay lahat ng kaalaman sa isa, paano kung namatay yung isa na yun? Di ba? Oh, just like Matias. Oh, ang kaalaman ni Matias, hindi pwedeng ipantay kay Pedro. Ang kaalaman ni Pedro, hindi pwedeng ipantay kay Matias. They possess different knowledge. Iba-iba ang mga revelations sa kanila. At pinagsasama-sama nito, habang nagtatrabaho ang bawat isa, nagugulat na siya, uy, tumechempo ang ginawa ko sa ginawa mo. Ganun po ang nangyayari ngayon. And that is how the book of Revelation is fulfilled.
And that is part of the secret of the kingdom. Para hindi ma-intercept. Yan yung ibig kong sabihin. Para hindi ma-intercept ng mga, gustong i-turn down ang kingdom. So it's decentralized at bubuuhin nila as a puzzle. Parang puzzle yan. Itong piece sa'yo to, itong piece na to, ito sa'yo. Later on, tsaka nyo na pagdugtong-dugtungin, buo ang kingdom. So pag hinabol yung isa, ay nakuha yung isang part, natutunan, pero hindi niya nakuha ang ibang parts. So hindi niya ma-intercept ngayon. Bakit? Pinaghiwa-hiwalay kasi eh. And even, itong pinagkakaguluhan na divine wealth na to, hindi lang po iisa ang may hawak niyan. We have so many people na pinagkatiwalaan, a fragment of this and a fragment of that and a fragment of that. Magkakakilala ang mga yan? Hindi. Pero ano nangyari? Naghahanapan sila. Ikaw ba yung may hawak ng ganito? Hindi, ito ang hawak ko eh. O yung mga ganong pag-uusap. Sino kaya ang may hawak nito? Sino itong Juan de la Cruz na ito? Kasi nakakaalam ng sikreto na yun kung sino talaga siya. Is yung taong pinagkatiwalaan. O pag nagkatagpo-tagpo yan, di sabog. Mabubuo as planned ni King Yahweh. So that is how it works. So kung aalamin po natin, if we are going to dig deep into the kingdom, the secrets of the kingdom, baka mabuang po tayo. Okay, remember, a kingdom has defense. Yan palang malalim na intelligence yan. A kingdom has economy. Yan palang napakalalim na din yan. At alin ang bumubuo sa mga yan? Yung covenant. So, ang covenant kasi, hindi lang po yan. Yung nakikita natin is isang bahagi, isang segment lang po yan ng covenant. Ang mas familiar tayo is the biblical. Yung alam natin, katuruan, bawal ito, bawal yung ganon. So that is to bind the kingdom. Tapos nalaman natin, may covenant din pala sa priesthood. Then what is the next? Ano yung covenant para sa mga kafir holders, mga gatekeepers? Ano yung covenant sa kanila? Sa mga ingat-yaman na yan, ng mga pinagkatiwalaan, yung mga eunuchs na yan, anong covenant sa kanila? Kasi sa book of Isaiah, may kunting mention na even the eunuchs, I will write a memorial in the wall. Alam natin yon? Hindi. Hindi alam ng population at large yun. Hindi alam ng mga kawan yun. That is a very top confidential information. Na nagpasalin-salin, ibinubulong na lang yan. Kadalasan, mismong pamilya, hindi alam yung tatay pala nila ay ang isang pinagkatiwalaan. Kung kailan naghihingalo na, tsaka ibinulong sa anak na panganay, doon lang. With habili na, wag mong sasabihin niya, not until the time na ganito. So hindi siya magsasalita. Pagdating ng panahon na ibubulong niya na naman sa next generation, ibubulong sa susunod ang mga sekreto na andyan. Kailan namin ito gagawin? May darating na mensahero. Yun ang abangan nyo. Kapag lumitaw ito, at ito ang sinasabi, that is the signal. So yun lang po, mga kapatid. As for me, hindi ko kilala ang mga taong yan. Sa totoo lang, aminin ko sa inyo, I don't know them. Ayan si Aba. Hindi ko sila kilala. But then, nung lumutang ang covenant, Aba, pwede po bang humingi ng appointment kay ganito, kay King? Pwede humingi kasi may kailangan na akong i-ano sa kanya eh. Kasi matagal na ito eh. Pasalin-salin na ito sa lolo namin. Ganyan po. Hindi ko po sinabing actual na nangyari yan ha. Halimbawa lang po yan ha. Halimbawa lang ha. Halimbawa. O baka naman sabihin ninyo, oy, si UHC. Hawak ang wealth ni King Solomon. Wag po kayong magaganyan. No, it's not that way. Basta,
everything is in secret. Yan lang po, mga kapatid. Yan ang sagot ko dyan sa tinatanong niya. Yada, maraming salamat po sa kasagutan, mahal na hari.